Nang sa gayon, by the time na ma-transmit po yung resulta sa kanila, may hawak-hawak na po silang papel na election returns. So pwede nilang i-compare. Yung pong ating mga kababayan na wala pong pagkakataong pumunta dun sa mga server na nabanggit, ipapaskill po namin sa website ang lahat ng resulta natanggap. So kahit ordinaryong mamamayan, dun sa resulta ng presinto mo, i-check mo sa website kung tama at pareho. So nakikita po namin may papel na balota, may papel na election returns, may server, meron pong audit sa presinto, merong audit ang mismong botante, may random manual audit pa. Hindi po namin makikita kung saan po ang puwang ng pandaraya sa teknolohiya except dun sa parte na may tao dito po sa atin sa botante. Human intervention. Oo. Director John, pwede nyo pong i-explain yung modus na nagsasabing close sila sa COMELEC, both parties, parang kinikilingan? Opo, tama po. Alam niyo po, sinimulan namin ikwento ni Chairman Garcia na way back August 2024 pa na nagulat po kami dahil nangyari po noong nakaraang February, mga second week of February, may nahuli po kami na yun talagang modus, nilalapitan na magkabilang magkalaban. Alam naman natin, isa sa kanila mananalo, isa sa kanila matatalo. At yun ang ine-exploit. Sinasabi, kakilala, tagaloob ng COMELEC, merong IT, merong silang gumawa ng makina. Pero ang totoo po nun, budol po yan. Laway lang ang puhunan at nagka-capitalize po sila dun sa eagerness ng parehong partido na manalo. At pagkatapos po nun, pag nanalo na yung isa, sasabihin nila sila. Pag natalo yung isa, sorry, wala sila nagawa. Pero totoo, wala po talaga silang ginawa. Ayun, nag-file ho kayo ng complaint, sir, sa isang vice mayoralty sa may Isabela. Sir, cybercrime ho ba ito? At in-explain daw niya paano raw ma-hack yung sistema para sa halalan? Tama po, nag-post po siya ng dalawang video. Una po, yung sinasabi niya na paano i-hack ang atang vote counting machine ng COMELEC. Yung ikalawang video po, sabi niya, actual demonstration ng hacking ng source code at gaano kadali manipulahin ang election results sa pamamagitan ng backdoor program doon sa aming resulta. So, yan po yung napaka-malicious at wala pong katotohanan yan. Una, ang source code, hindi nga po siya sumali. Alam po namin sa isang abogado. Sana po alam niya ang prosesong legal. Sana po sumali siya sa mga paghahanda ng COMELEC. Sana pinanood niya yung demonstration namin ni Chairman Garcia. Nang sa gayon, nasagot yung tanong niya kung nakakabit ba yung ating transmission device mula pagboto o hindi. Ikalawa, nagbukas po kami ng local source code review mula December hanggang January 31 kung saan kinutuhan ng ating mga IT expert yung mismong programa. Sana kung IT expert po siya, sumama sa doon. Nang nakita niya, napakarami pong paghahanda na nag-imbita po kami sa publiko at sa media at lahat po ito ay makikita sa Facebook. Sana po, doon siya tumulong sa amin. Yung pong local source code review, ang goal po doon, hindi para suportahan ng COMELEC, ngunit binuksan po namin yun para tignan, meron nga bang vulnerabilities. Una sa lahat, ang IT experts ng PPCRB, NAMFREL, DICT at DOST, wala po silang nakita.